Mga kababayan, pag-usapan naman po natin ngayon itong mga kaso ni Apollo Kibuloy. Okay. Alam natin na ayaw niyang humarap sa Senado. At alam natin kung bakit. Guilty. Yun lang yun. Wala nang iba. Diba? Kapag guilty ka kasi, hindi ka makaharap. Wala kang mukhang iharap. Sana nakikinig itong si Kibuloy, ano? Kaya lang siyempre, maririnig ba ako nun? Never heard, wala naman akong ano. Pero yan lang po ang masasabi ko. Kapag hindi makaharap, hindi yan makakatingin ng mata sa mata, guilty yan. Hindi na ito basta pagiging judgmental, kundi the action speaks for itself. Nakikipag-ano pa, alam nyo, nakapagtataka na ganitong klase, religious leader, dapat maka-Diyos, nagtuturo ng Biblia, spiritual advisor, pero ganito ang ugali, napakayabang. Diba? Mayabang, sutil, ayaw sumunod sa batas, bastos, maangas, super sa kayabangan. At ito nga, ayaw niyang humarap sa Senado dahil nga, siyempre guilty siya. At kung ano-ano na lang ang mga akusasyon pinagsasasabi, tungkol dito kay Risa Hontiveros at saka sa Senate hearing na pinamumunuan nito ni Risa Hontiveros. Ang gusto niya mangyari idemanda siya. At kesyo itong isang nagrereklamo, yung alias Amanda, kinasuhan na daw siya nito, na-dismiss. Ang tanong, nakakagulat po kasi, saan ba? Saan inihain yung demanda? Sa Davao. Sa Davao. What would you expect? Ang tanga-tanga naman kasi nung abogado, nung nag-akusa. Bakit kayo maghahain ng demanda sa Davao? Alam ninyo ang mangyayari? Kaharian yan ni kaharian yan ni Kibuloy. Nilang dalawa ni Duterte, di ba? Iisa lang naman yan Parang kambal ang kaluluwan niyan, ng dalawang yan. Sila ang hari dyan sa Davao. Natural. Ano bang asahan mo dyan? Talagang dismiss. Anong asahan mo dyan? Pag-aari ang Davao? Hindi nga lang Davao Buong sanlibutan, di ba? Na ang capital para sa kaharian ni Kibuloy na buong sanlibutan, ang capital city ay Davao. Tapos doon nyo siya kakasuhan. Para kayong naguuntog ng ulo ninyo sa pader. Natural, anong laban mo dyan? Sa sarili niyang kaharian. Kaya nga ito, dapat sa isang neutral na lugar Kaya nga ito, ngayon, buti naman nagkaroon ng ganitong Senate hearing, kaya nagkaroon ng pagkakataon yung bata na marinig ng higit sa nakararaming tao. Doon sa Davao lang yun wala nga tayong kaalam-alam na mayroon palang ganyan. Kung hindi napunta dyan sa Senado, hindi natin malalaman na ganito ka baboy, si Kibuloy. Ganito ka monster. Ganito ka gago. Ganito kasama.
ganito ka, kati, ganito kalibog. Tapos, magde-deny sa mga ginawa niya. Ayaw panindigan. Ayaw harapin. Anong tawag mo doon sa ganun? Duwag. Tapang-tapangan lang, duwag naman pala. Risa Hontiveros lang, hindi mo kayang harapin. Magdadadakdak diyan sa sarili niyang mikropono. Dapat hinarap mo dapat harapin mo yung accuser mo diyan sa Senado. Kung talagang hindi ka guilty sa mga inaakusa sa'yo, harapin mo. Look them in the eyes. Diba? Eye to eye. Hindi ka pupunta dyan sa Senado, hindi namin maririnig ang mga pangangatwiran mo. Parang hindi mo ipinagtatanggol yung sarili mo. Ang naririnig lang namin, yung mga akusasyon laban sa iyo. Yung counter-accuse mo, wala. Hindi namin naririnig. At since takot kang humarap, ano pang iisipin namin? Hindi may kasalanan ka nga at naduduwag ka. Grabe ka, Kibuloy ha, ang tindi. Buti hindi napudpod yung lapis mo. Hayop oh. Mga bata. Alam nyo ba, sa isang batang babae, anong edad ba nung Amanda? 14? 14 ba o 12? Ganong edad? 14, 12, 14, 15, yung below 18 hanggang 18. Talagang ang kwan po niyan, kapag yan ang na-rape ninyo, talagang matinding trauma yan. Kung yun ngang mga adult na nagkakatrauma, yun pa kaya ang mga bata. Bata, walang kamuwang-muwang. At ang ginawa nitong Kibuloy na ito, yung bang wala siyang, nung ni-rape niya itong bata, yung Amanda, na was she 14 years old by that time? 15? Bata yun! Ang ganong edad, I consider it bata. Bata yun para sa akin. Kakaregla lang yan. Ngayon, isang bata na walang kamuwang-muwang. Tapos, papupuntahin mo sa kwarto, ang iutos ganito lang, tapos bigla mong ganito. Wala man lang preparasyon yung, walang emotional preparation yung bata, yung babae na, ganito ang gagawin sa akin. Di ba, Lisana, kung yung babae pag ikinasal, expected na niya na after di kasal, may mangyayari. Mangyayari yung ganito. Dapat nga yan, kung yung talagang mga wala pang karanasan, inu-orient yan Inu-orient kung ano ang mga posibleng mangyayari sa loob ng kwarto. Para hindi na siya shock yung tao. Yung mga walang, di ba? Yung mga walang karanasan. Pero yung ganun, bata, di ko ma-imagine Kasi actually, nangyari din sa akin yan. I was also 15. Hindi naman ako na-rape, pero inumpisahan. And during that time, kaya ko nasasabi na shocking po yan, talagang traumatic yan sa isang babae, sa isang batang babae na walang kamalay-malay. Walang kamuang-muang sa kung ano man. 15 anyos. Tapos bigla kang
Pero buti na lang wais man ako, hindi natuloy. Kasi dinramahan ko. Oh. Pero talagang, yung unang tikim mo ng halik ng isang adult na lalaki, na kumbaga, para sa isang girl na ganun ka sa murang edad, may mga fantasies na kasi yan na na ako noon, ang fantasy ko kasi nung ako ay bata, yung napaka traditional ko na, di ba naman noong araw, expected na kasi sa babae na kailangan pag ikinasal ka, virgin ka. At talagang, ayon nga sa mga naririnig ko nun sa mga drama sa radyo, dahil ang entertainment namin nun, radyo. Wala pang TV noong araw dito sa amin. Mga drama sa radyo, doon ko natututunan na ang isang pinakamagandang regalo daw para sa regalo mo na babae sa iyong mapapangasawang lalaki ay ang iyong virginity. Kaya kumbaga, napakalaking big deal po. Big deal sa isang babae ang virginity. Na kailangan yan, ibibigay yan doon sa mapapangasawa on the first night. Diba? Yun ang traditional na idea ko. Anong tawag doon? Yun ang mindset ko. Na kailangan lahat sa'yo, unang halik, unang tikim, unang yakap, kailangan doon sa mapapangasawang lalaki na pakakasalan mo. Pero yung kung natikman ka ng iba, ang sakit napakasakit po sa kalooban. Matindi yan, nakakagalit yan. Kung hindi mo gusto. Lalo kung hindi mo gusto. At na-shock ka. Kaya ako, alam ko po yung damdamin nitong batang ito na biniktima ni Kibuloy. Alam ko yung damdamin yan. Biruin mo, shocking. Walang kaabog-abog, pinapunta ka dun sa kwarto. Tapos ganito. Hinuhubaran ka na. Na batang-bata ka, wala kang shock. Napaka-traumatic po nun sa isang batang babae. Lalo pa sa isang tao na pinagkatiwalaan mo, inirerespeto mo, tinitigala mo, nasa isip mo anak ng Diyos. Kaya ako alam ko yung niyan. Napakatindi po niyan talaga. Lalo pa kung paulit-ulit. Buti ako nun one time lang Hindi na naulit. Dahil talagang iniwasan ko na. At hindi naman natuloy. Hanggang halik lang. Pero kahit halik lang yon, ang tindi ng impact po sa akin nun. Dahil ako pinangarap ko na yung unang halik ay doon ko ibibigay yun ang nasabi ko, sa lalaking pakakasalan. Noong panahon kasi, nung kapanahonan namin, ganun talaga ang mindset ng society. Ngayon, iba na Nasa-shock ako. Ibang-iba na. Ibang-iba na ngayon ang panahon. Diyos ko po. Noon, ang pangarap ko pati noon ang magiging asawa ko, pareho kaming walang karanasan, walang anak sa bago nagpakasal. Yung kaming dalawa lang talaga. As in, kaming dalawa lang. Ang magtitikiman forever. Pero ngayon, Diyos ko dahil, what's happening to our world? Nasashock talaga ako sa mga nangyayari. Kaya ito pong ginagawa ito ni Kibuloy, matindi po ito. Bata. Sabi ko nga, at least ako isang beses lang. Hindi ka na talaga nakaulit. Hindi na talaga. Hindi ako pumayag.
Pero itong ilang taon na paulit-ulit na nire-rape, baka hayop po ito. Kasi the fact na hindi man lang binigyan ng, ang ibig ko po sabihin, shocking po yun sa isang bata, sa isang babae, dahil wala kang kaalam-alam, ni hindi man lang siya na-orient. Na halimbawa, ganun nga mangyayari, at least man lang na-orient, napaghandaan sana nung bata, na ganito ang mangyayari. Kahit na wala siyang magagawa, dahil sa pilitan, na nandoon yung mga alalay ni Kibuloy na bugaw-bugaw doon sa loob ng wala kang kawala doon. Kaya kahit papano man lang sana, inorient yung bata, hindi siya ma-shock. Okay, bigla na lang ganito ang mangyayari. Na sa isang babae, napakasaklap po, napakialaman yung katawan mo, lalo na ng isang tao na hindi mo gusto. Hindi mo gusto yung tao na gagawa nun sa'yo. Kaya itong mga rape victim po, matindi po yan. Matinding trauma po yan. Kasi hindi nila gusto yung taong gumawa sa kanila. Kaya hindi nila gusto yung ginagawa doon sa katawan niya. Matindi po yan sa isang babae. Mayroon nga niya halos magpakamatay ka eh. Kasi pinakialaman yung katawan mo. Di ba sana kung yung ready ka na ibigay yung katawan mo at yung pagbibigyan mo ay yung lalaking, di ba, yung kasal ka na, pinakasalan ka, mahal mo, ready ka, tanggap mo kung ano ang gagawin sa katawan mo. Tanggap mo, gusto mo rin. Pero ang ganyan, sa ginagawa ni Kibuloy, maladimonyo po talaga yan. Kaya dapat lang talaga, alam niyo, yung ginawa niya dun sa batang lalaki na nilagyan ng sili yung ari. Alam mo, Kibuloy, ikaw dapat yung ari mo. Gaano ba kalaki ang ari mo? Ang yabang-yabang mo. Para kang may harem. Pinipili mo pa nga bata. Gago ka. Dapat yung, alam mo yung ibon nito ni Kibuloy, yan dapat ang ibabad sa sili. Sa pinaggagawa nito, yan dapat ang pitpiti ng sili eh. Naisipan mo na pasuin ng sili yung isang batang lalaki para lang nanood ng sini. Ikaw nga nan-rape. 100 sili, ibalot dyan sa batuta mo. Hayop. Walang pakialam sa damdamin ng babae na sana man lang naisip niya na bata ito. Masasyak ito sa gagawin ko. Walang konsiderasyon. Emotional, po yun eh. Malaking yun sa feelings ng babae, sa emosyon ng babae. Walang konsiderasyon na bata pa to eh. Dapat man lang naisip niya na hindi magiging maganda ang epekto nito sa emosyon ng babae. At least man lang be gentle. Dapat inumpisahan man lang sa, hindi ko sinasabi na tama yung gagawin niya, pero ibig ko sabihin, wag namang biglaan. Yung dapat inumpisahan muna sa, alam mo yun, wag naman bigla. Siguro, napahulog muna yung loob, pero hindi kayo tinuturo na dapat ganun ang gawin niya. Dahil mali nga. Gawin niya yung kung asawa niya. Pero kung ganito, at least man lang ihanda yung, wag lang yung katawan ng ihanda, kundi yung kalooban ng bata. Yung emosyon, yung kalooban niya. At least man lang ready. Hindi lang yung katawan dapat ang ini-ready.
Kasi ang tingin ni Kibuloy dito sa mga batang babae, sex object. Sex object lang. Kaya nga, pati sabon, amoy ng shampoo, amoy ng body wash, siya pa ang namimili. Usually ang namimili niyan kami na may katawan. Pero yan siya ang namimili. Amoy ng sabon, anong klaseng sabon, shampoo, pabango, pati pajama, kailangan may butones. Wow. O di ginagawa niya sex object, hinahanda lang yung physical na katawan, hindi yung kalooban. Alam niyo Senator Risa Hontiveros, huwag niyong lulubayan yung hinayupak na yan. Nagpukunwaring anak ng Diyos, hindi na nahiya sa balat niya. Mahihiya ka sa Diyos, oy. Pangangalandakan mo na anak ka ng, ay hindi naman pala anak ng Diyos. Ay di ba, appointed Son of God? Sino nag-appoint? Yung tatay ba o ikaw mismo? Self-appointed. Mayaya ka? Balat mo. Sabihin mo na Son of God. Tapos ganyan ang gawain sa demonyo. Nako, Senator Risa Hontiveros, wag mong susukuan yan. Hanggang sa makulong yan. Walang ya. Para sa akin, pinakaano na yan eh. Pinakamakasalanan na yan ng ganyang klase. Pinakabulok na kaluluwa na yan. Para sa akin, pinakamabigat na kasalanan yung mga ginagawa ni Kibuloy. Pero, sabi niya, yung dadaan sa kanya ay maliligtas. Siya pa kaya nadaan, hindi siya maligtas. Bueno mga kababayan, hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa panonood at kita-kits